May isang bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Ang kagandahan nito ay walang katulad, dito tila bulaklak ay namumukadkad. Bagong upir, bagong tayo ay aahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, gulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng Abayahawa. Mapagpalang araw, hapon o gabi sa ating lahat, lalo na sa ating pong mga tagapakinig, saan man kayo naroroon. Muli iniimbita namin kayo na patuloy na samahan kami sa pagtatalakay ng aklat ng Salmo. Mga kapatid, aklat ng Salmo. Pakidelete mo sis yung marker mo. Okay lang yan, sis. For the meantime. Salmo 76. Ang kadakilaan at kaluwalhatian ni Yahwa. Awitan si Yahwa ng bagong awit. Awitan si Yahwa, kayong mga pulo sa silangan. Awitan si Yahwa at purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag ang kanyang pagliligtas araw-araw. Ihayag ang kanyang kapangyarihan at kapamahalaan sa mga bansa. Sa lahat ng mga bayan, ang kanyang kagilagilalas na mga gawa. Sapagkat dakila si Yahwa at karapat-dapat na purihin. Higit sa lahat ng mga idolo, siya'y dapat katakutan at sambahin. Sapagkat walang kapangyarihan ang lahat ng mga idolo ng mga bansa. Ngunit ang sansinukob ay si Yahwa ang gumawa. Kanya ang kaluwalhatian at kadakilaan, kalakasan at karangalan ay nasa kanyang tahanan. Yumuko kay Yahwa lahat ng mga bansa na sambahayan, sambayanan. Kilalanin niyo si Yahwa, ang may-ari ng kadakilaan at kaluwalhatian. Ibigay kay Yahwa ang nararapat na paggalang sa kanyang pangalan. Magdala ng mga handog sa templo at magpatira pa sa kanyang harapan. Sambahin ninyo si Yahwa sa busilak ng kanyang kabanalan. Sa harap niya, magpakumbaba ang buong sandaigdigan. Sabihin ninyo sa mga bansa, si Yahwa ang nagahari. Ang sanlibutan ay matatag, hindi ito matitinag, at hahatulan niya ang mga bansa ng may katarungan. Magbunyi ang langit at ang lupa ay magsaya. Mag-alingaw-ngaw ang dagat at lahat ng nasa kanya.
ng nasa kanya. Ang mga parang at ang lahat ng naroroon ay magdiwang. Ang lahat ng puno, kahoy sa gubat, ay umawit ng may kagalakan. Pagkat dumarating si Yahawa upang ang lupa ay hatulan. Sa katwiran ay paghaharian niya ang mga bansa at mga bayan. Yada. So Yada. na-mention naman dito ang Ophir sa sa verse 1 pa lang. So ito hindi alam ng mga ng mga extra, di ba? Awitan si Yahweh ng bagong awit. Awitan si Yahweh kayong mga pulo sa silangan. Sino pa ba yung mga pulo sa silangan? Mga Japanese ba? O mga New Zealander? Parang hindi wala namang masyadong kumakanta sa Japan. Kaysa although pero hindi katulad ng mga Ophirian na halos lahat ay araw-gabi may nagbibigyo no? So mga ano pa yung mga reaction nyo mga kapatid? Higit sa lahat ng mga idolo. Actually, dito sa hindi siya dapat i-compare sa idolo. Kaya wala tayong much better na term. Di ba? Higit sa lahat ng mga DIOS, hindi naman pwede. So, idolo na lang ang nilagay natin, no? Okay. Magpakumbaba ang buong sandaigdigan. Back to you. Jotan. Sa si Jotan. Tapos na siya maligo. Salmo. Siyam na putpito. Salmo, siyam na putpito. Si Yahweh ang naghari kaya't magalak ang buong kalupaan. Magalak ang buong kalupaan. Magdiwang ang mga pulo sa mga malalayong dako. Dala niya para sa lahat ng bansa ay katwiran at katarungan. Sa kanyang pagdating ay nahahawi ang ulap at kadiliman. Nagmumula sa kanya ay apoy na tinutupok sa lahat ng panig ang kanyang mga kaaway. Ang kanyang kidlat ay kumikislap sa buong daigdig. Ang kalupaan sa takot ay nanginginig. Ang mga bundok ay parang kandilang natutunaw sa harap ni Yahweh. Ang kalangitan ay nagpapahayag ng kanyang katwiran. At ang lahat ng bayan ay nakakakita ng kanyang kalawalhatian. Lahat ng sumasamba sa mga idolo ay mapapahiya. Silang nagmaang na ipinaparada ang mga inukit sa larawan. Ito na. Yung mga idolo. Lahat sila'y mapupuksa. Magagalak at mabubunyi ang mga anak ng Zion. Ang tribo ni Judah ay sisigaw sa kagalakan dahil sa kanyang mga hatol na may katwiran. Sapagkat si Yahweh ang kataas-taasan sa sanlibutan. Kapuutan ang pagsamba sa mga idolo, kayong mga umiibig kay Yahweh. Sapagkat ang buhay ng kanyang mga hinirang ay kanyang binabantayan at nililigtas sila mula sa kamay ng kasamaan. Ang liwanag ay sumisikat sa makatwiran at nananahan sa kanilang mga puso ang kagalakan. Magalak kay Yahweh, kayong mga makatwiran at igalang nyo ang kanyang banal na pangalan. Yada. So, ito na naman. So, may verse, na naman tayo, tungkol na naman dito sa ating kinatatayo ang mga pulo,
Magdiwang ay si Yahweh ang naghahari kaya't magalak ang buong kalupaan. Magdiwang ang mga pulo sa malalayong dako. Ang mga islands lang naman kasi dito, di ba? Ilang libong islands tayo? 7,614. Na ngayon, di ba, last count? 7,614. Ang merong mga islands din sa north, yung pero hindi ganun kadami. Tayo talaga ang maraming pulo. So tayo magalak daw. Tapos silang nagmamayabang na pinaparada ang mga inukit na larawan. Kasama ng kanilang mga idolo, lahat sila yun, mapupuksa. Paano na lang yung tuwing January 9? Ano ba yung sa Ambalugar yun, saka January sa Cebu. Lahat ng sumasabas mga idolo ay papahiya at mapupuksa. Kailangan yung mga ng Santo Niño, yung mga Nazareno, Black, 'di ba? Yung mga ano ba 'yon? Yung sa Quiapo, 'di ba? Pinaparada nila 'yon. Dahil pag na-aksidente, pala mo naman makahawak sila dun sa sa idolo. Okay, may mga may ka-reaction mga kapatid. Kung hindi, proceed po tayo. Back to you, Sis Maria. Ito, Sino Salmo po ang reader? 98. Oh, halika na. Princess, ako ka na dito. Salmo. Siyam na po ito. Salmo 78. Awitan si Yahweh ng bagong awit sapagkat gumawa siya ng kamangha-manghang mga bagay. Ang kanyang makapangyarihang kamay, kaligtasan para sa mga Israelita, ay ibinigay. Ipinahayag ni Yahweh ang kanyang plano ng kaligtasan, at sa harap ng mga bansa ipinakita ang kanyang katuwiran. Kanyang inalala ang kanyang tipan, at ang pangako niya sa Israel na ang kanyang bayan. Mula sa dulo ng daigdig nakita ng mga Israelita ang pagliligtas ng alahayam na si Yahweh. Magalak kayo kay Yahweh, kayong mga Israelita. Tumugtog at umawit ang mga galak ng mga galak na may galak sa kanya. Gumawa kayo ng mga bagong awit kay Yahweh sa tugtog ng mga kudyapi, umawit ng may sigla. Patunugin ang mga tambol at hipan ng mga shofar, ang mga shofar at trompeta. Magpuri ng may kagalakan sa anak ni Yahweh. Hayaang mag-ingay ang lahat ng nasa karagatan. Magsaya ang lahat ng naninirahan dito sa sanlibutan. Hayaan ang mga ilog at lahat ng naroroon ay maglusuhan at umawit ng kagalakan ng mga kabundukan. Magpuri ang lahat ng nilalang sa nilikha sa presensya ni Yahweh, sapagkat siya'y dumarating ay para iligtas ang mga Israelita. Hahatulan niya ang mga bansa ng may katuwiran at ang lahat ng bayan sa makatarungang paraan. Yada. So, justice to,
Salmo 99. Ang anak ni Hawa ay naghari, nakaluklok siya sa gitna ng dalawang kirubin. Manginig ang buong kalupaan at mga ang mga kalaban. Si Yahwa na alahayam ay dakila. Pinapupurihan siya sa lahat ng bansa. Purihin at igalang ang ng mga bansa ang pangalan ni Yahwa, na dakila at kamangha-mangha. Ang hari ng mga hari ay nagpapataw ng katarungan. Sa pamamagitan ng mga Israelita ay pagpapalain ang mga bayan, sapagkat iginawad ni Yahwa kay Jacob ang katarungan at katwiran. Si Yahwa na ating alahayam, siya ay inyong dakilain, at sa mga paanan ng kanyang trono siya ay sambahin. Sa kanyang mga saserdote, sina Moises at Aaron ay kabilang, Aaron ay kabilang na yun. Samuel ay propetang tumawag sa kanyang pangalan. Si Yahwa ay sumasagot kapag kanilang tinatawagan. Si Yahwa ay sa kanila'y nakipag-usap mula sa haliging ulap. Kay Moises na pamamagitan, ibinigay niya sa kanila ang tipan, at tinupad nila ang kanyang mga batas at kautusan. Yahwa na aming alahayam, sinagot mo sila. Ikaw ay naging mapagpatawad sa mga Israelita. Bagaman iyong pinarusahan ang kanilang mga kasalanan. Si Yahwa na ating alahayam ay ating dakilain. Sa kanyang banal na bundok sa Zion, siya ay sambahin. Maging banal tayo sa kanyang harapan, sapagkat si Yahwa ay banal ang ating alahayam. Yada. Yada. Sandaan, no? May reaction Salmo. kayo? Okay. Go ahead. Yeah. Salmo 100. Awit ng papuri ng mga Israelita. Sumigaw kayo ng papuri kay Yahwa, kayong lahat na sa lupa naninirahan. Sambahin ninyo si Yahwa ng may kagalakan. Lumapit kayo sa kanya ng may awit ng kasiyahan. Alamin ninyo na si Yahwa ang alhayam. Tayo'y kanyang nilikha at tayo'y sa kanya lamang. Tayong bayang Israelita ang kanyang mana. Ang mga tupa ng kanyang pastulan na ibinigay ni Aba Yahwa. Pumasok kayo sa kanyang mga tarangkahan na may pasasalamat, at sa kanyang mga looban na may papuri at galak. Purihin ang kanyang pangalan at sa kanya'y magpasalamat, sapagkat si Yahwa ay makapangyarihan at ang kanyang tipan ay walang hanggan. Ang kanyang katuwiran ay magpakailanman. Yada. Yada. Oh, ano nakalagay dyan, no? Ang kanyang tipan ay walang Hanggan. hanggan. So, ibig sabihin panghabang buhay. Oh, kahit na bumaba na siya at magharing muli, ito pa rin ang ating susundin. Ang kanyang tipan pa rin. So, yun. Tuloy. Salmo 101. Salmo 101. Isang awit ni David. Aawitin ko ang tungkol sa iyong katwiran at katarungan. Ikaw, Yahwa, ang aking papupurihan. Magiging maingat ako na mamuhay ng may katwiran. Aking ihahanda na may pusong dalisay ang iyong tahanan. Kailan ka darating upang aming makapisan? Hindi ko titignan ng may pagsang-ayon ang anumang bagay na masama. Kinamumuhian ko ang mga di matuwid na gawa. Sa kanila'y hindi ako makikisama. Ang mga taong may baluktot na isipan ay lalayo sa akin. Mula sa kasamaan,
aking mga kamay ay lilinisin. Aking pagsasabihan ang naninira sa kanyang kapwa. Hindi ko papayagan ang mga pusong palalo at mapagmataas. Kakalingain ko ang mga mapagpakumbaba sa kalupaan upang sila'y manahan sa nakasama ko sa kapayapaan. Ang mga matuwid, ako'y paglilingkuran. Sa bahay ni David ay walang mandaraya na makapaninirahan. Walang sinungaling ang makakatayo sa aking harapan. Tuwing umaga, aking patatahimikin ang lahat ng masama sa lupain. Ang bawat gumagawa ng masama ay aking lilupulin. Mula sa lungsod ni Yahawa, Yada. 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 Mm. Dalawa. Yada. Yung mga na-highlight ko lang gusto kong kasi maka-practical tong mga sinabi ni Hari David, no? Ito po yung Tagalog Ito. ng 150. Oo. Kakalingain ko ang mga mapagpakumbaba sa kalupaan. So, aalagaan niya yung mga humble. Siya ang kakalinga doon. So, yung sabihin, mayayabang pababayaan niya, no? Upang sila'y manahan, nakasama ko sa kapayapaan. So, yung kanyang mga, isasama niya sa kanyang, peace, siguro yung 1,000 years, walang mayabang doon. Puro mga mapagpakumbaba lang ang isasama niya. Siguro kasi pag ikaw hari, tapos mas mataas pa sa yung lingkod, kailangan ayaw mo syempre dahil ikaw nga hari, dapat ikaw lang mataas. Ang the rest ay magpapasakop sa'yo. Kasi yung mga mapagmataas yun, ang usually nagre-rebelde. Gusto nila mataas din sila. So, hindi niya yun hayaan na sa kanyang makalangit na kaharian, mga mayayabang. Tapos sa bahay ni David ay walang mandaraya na makapaninirahan. So wala daw makatagal na mandaraya sa bahay ni David o sa kingdom. Ibig sabihin, di ba King David yun? So kaharian to. Walang sinungaling ang makatatayo sa aking harapan. So alam niya, magsasalita ka pa lang, alam na niya yung nasa puso mo kung may magsisinungaling ka o hindi. O kung ano yung kailangan natin, alam na rin niya yun bago mo pa sabihin. How much more yung mga magsisinungaling? Kitang-kita niya ang nilalaman ng ating puso. Kayo, may additional reaction kayo? Ilaw po. Kung wala, proceed po tayo. Salamat. Salmo 102. Isang panalangin at panaghoy kay Yahawa. Naway makarating sa iyo ang aking sigaw, Yahawa, at marinig ang aking mga dalangin. Huwag kang tumalikod sa akin kapag ako'y tumatawag. Nawa ako'y dinggin sa aking mga dalamhati. Ako'y iyong aliwin. Ang aking mga araw ay naglalaho na parang usok. Ang aking mga buto ay nag-aalab sa kirot. Ang aking ugat ay parang damo na natutuyo. Sapagkat pagkain ko'y di maisubo. Ako'y dumaraing sa matinding sakit. Tingnan mo, ako'y tanging butot balat. Ako'y parang kwagong sa guho na sadlak. Gising sa buong magdamag, nag-iisa sa lugar na wasak. Aking mga kamay, kaaway, ako'y maghapong tinutuya. Pangalan ko'y ginagamit bilang sumpa ng mga mapanira. Ang aking pagkain sa sustansya ay wala, at ang aking iniinom ay nalalasahan ang luha. Dahil sa iyong puot na matindi, ako'y binunot at itinapon sa tabi.
Ang aking mga araw ay naglalaho, dinadaig ng gabi. Ako'y nalalanta na parang damo sa tabi. Ngunit ikaw, Yahawa, ay nakaluklok magpakailanman. Nagpapatuloy sa lahat ng salinlahi ang iyong pangalan. Ikaw ay babangon at kaaawaan ang Zion, sapagkat dumating na ang itinakdang panahon upang magpakita ka ng kagandahang loob sa iyong bayan. Ang mga panulukang bato ng Zion ay minahal ng iyong mga lingkod. Ang bakuran ng Zion ay pinagkaisang inihanda. Ang iyong pangalan, Yahawa, ay katatakutan ng mga bansa. Igagalang ang iyong kapangyarihan ng lahat ng mga hari sa lupa. Sapagkat iyong ipinangako na ang Zion ay muling itatayo. At ibabalik ang dating karangalan ng bahay ni David na naguho. Isulat nawa ito para sa salinlahi na darating, upang magpuri kay Yahawa ang bayang di pa isinisilang, sapagkat siya'y tutugon sa panalangin ng mga aba. Hindi niya hahamakin ang daing nila, ayon sa ipinahayag noon ng mga propeta. Si Yahawa ay tumingin mula sa kanyang santuwaryo sa kalangitan. Kanyang minamasdan ang lupa mula sa kaitaasan. Ang mga daing ng kanyang bayang Israel ay kanyang pinakinggan, upang iligtas ang mga inaapi at palayain ang mga napipiit ng walang katarungan. Kaya ipahahayag sa Zion ang pangalan ni Yahawa, at aalingaw sa Jerusalem ang papuri sa kanya. Habang ang mga Israelita ay sabay-sabay na kay Yahawa sasamba, bilang patotoo sa harap ng mga bansa. Ngunit sa pagdaan ng aking buhay, ay mawawala ang aking lakas. Para sa dakilang araw na yaon, ang buhay ko'y malapit ng magwakas. Kaya ako'y nananalangin sa lahat ng salinlahi, nagpapatuloy ang iyong mga taon. Huwag mo akong alisin, aking alahayam. Hayaang masaksihan ko ang dakilang araw na yaon. Sa simula pa'y inilatag mo ang mga pundasyon sa lupa, at ang buong sansinukob, iyong mga kamay ang may gawa. Ikaw ay nananatili, ngunit ang mga ito ay lilipas. Gaya ng kasuotan, sila'y malulumat, kukupas. At gaya ng damit, sila'y iyong papalitan at matatastas. Ngunit ikaw ay hindi nagbabago, at ang iyong mga taon ay walang hanggan. Ang mga anak ng iyong mga lingkod, sa piling mo mananatili. Itatatag sa iyong presensya ang kanilang salinlahi. Yada. Yada. Mga reaction kayo po, bro Mario? Meron kayong gustong i-share? Okay. Sige po. Salmo 108 at 3. Isang awit ni David. Purihin ng aking buong pagkatao si Yahawa. Ang aking kaibuturan ay nagpupuri sa kanyang banal na pangalan. Alalahanin si Yahawa ng aking puso't isipan. Huwag lilimutin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan. Siya na nagpapatawad sa lahat ng ating mga kasalanan at nagpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman. Siya na nag-aahon sa atin mula sa libingan at nagbibihis sa atin ng kabanalan. Siya na binubusog ng mabubuting bagay ang ating mga hanggarin
upang gaya ng mga agila ang ating lakas ay panibaguhin. Si Hawa ang nagbibigay ng katarungan at sa mga naaapi siya ang tanggulan. Pinahayag niya ang kanyang mga daan kay Moises. Sa mga anak ni Israel ay ang kanyang mga gawang kagilagi lalas. Si Yahwa ay mahabagin at mapagpala, mabagal magalit at sagana sa pag-ibig. Hindi niya agad ibinubuhos ang kanyang parusa, ni hindi nakikimkim magpakailanman ng galit niya. Ngunit hinahatulan niya tayo ayon sa ating mga ginawa at ipinalalasap ang bunga ng ating mga gawang masama. Sapagkat kung paano ang langit ay mataas kaysa lupa, gayon ang kanyang magpagkamatuwid sa mga sumusunod sa kanya. Kung paano ang silangan ay malayo sa kanluran, gayon niya inilalayo ang ating pagsalangsang. Kung paanong mahabag sa kanyang mga anak ang isang ama, gayon si Yahwa ay may habag sa kanila na sumusunod sa kanya, sapagkat batid niya kung paano tayo nilalang. Ang kanyang naaalala na tayo'y alabok lamang. Ang buhay ng mga mortal ay gaya ng damo, namumukadkad na parang bulaklak sa parang kapag ito'y hinipan ng hangin. Ito'y naglalaho at di na rin naaalala ng pinagmulang dako. Subalit mula sa mga magpakailanman hanggang sa magpakailanman, ang pag-ibig ni Yahwa ay para sa kanila na sumusunod sa kanya. At para sa kanilang magiging salinlahi ang kanyang katwiran. Ang kanyang biyaya ay nasa kanila na nag-iingat ng kanyang tipan. At na inaalala na sundin ang kanyang mga kautusan. Itinatag ni Yahwa ang kanyang trono sa kalangitan, at naghahari sa lahat ng kanyang makalangit na kaharian. Purihin si Yahwa, kayong mga hukbo sa kalangitan, na tumutupad sa kanyang mga kautusan, at sumusunod sa kanyang mga palatuntunan. Kayong lahat ng mga Israelita, sambahin si Yahwa. Kayong mga lingkod na kanyang pinili bilang kanyang mana. Ang buong sansinukob, purihin sa Yahwa habang ang aking buong pagkatao ay pinupuri siya. Ang kanyang banal na pangalan ay aking dinadakila. Yada. Yada. Salmo 104. Pinupuri ng aking buong pagkatao si Yahwa, na alahayam. Pinupuri ko ang aking alahayam sa kanyang kadakilaan. Siya'y nababalutan ng kaningningan at karangalan. Binabalot ni Yahwa ang kanyang sarili sa liwanag, at ang sansinukob ay parang tolda ng kanyang inilalatag. Itinatag sa ibabaw ng mga tubig ang kanyang mga silid sa itaas. Ang mga ulap ang kanyang karwaheng sasakyan. Habang sa ibabaw ng lupa, siya'y naglalakbay sa kalawakan. Ang mga hangin ang ginagawa niyang daanan, at mga karwaheng apoy ang kanyang sasakyan. Ang pag-ikot ng mundo ay kanyang itinakda, at sa walang hanggang kalawakan, ito'y hindi mawawala. Gaya ng balabal, binalot niya ng tubig ang kailaliman. Ang mga tore ng tubig ay nasa kanyang mga kabundukan.
Ngunit sa kanyang utos, ang mga tubig ay natutunaw at sumisingaw. Sila'y naglalaho sa tunog ng kanyang kulog na umaalingaw-ngaw. Ang mga ilog ay umaagos sa ibabaw ng mga bundok at dumadaloy sa mga lambak, patungo sa inilaang lugar ng kanilang paglagak. Itinakda ni Yahweh ang himpapawid na hindi nila maaaring lampasan, upang ang mga tubig ay hindi makatakas mula sa kalupaan. Pinadadaloy niya ang mga bukal sa mga libis. Sa pagitan ng mga bundok, ito ay umaagos. Nagbibigay ng tubig sa lahat ng hayop sa bukid. Maiilap na asno, sa matinding uhaw ito ay pamatid. Ang mga ibon sa himpapawid ay namamahay sa tabi ng mga tubig. Sila'y nagkukumpulan sa mga pampang ng ilog, mula sa kanyang mga silid sa itaas. Dinidilig niya ang mga bundok. Sa bunga ng kanyang gawain, ang lupa ay busog. Para sa mga baka, pinasasagana niya ang damo at mga halamang gulay na lilinangin ng tao, upang magbunga ng pagkain mula sa lupa. Alak na sa puso ng tao ay may dalang tuwa, langis upang pagliwanagin ang kanilang muka, at tinapay na sa katawan ay nagpapasigla. Ang mga punong kahoy ni Yahweh sa tubig ay sagana, ang mga sedro ng Lebanon na kanyang ipinunla. Ang pugad ng mga ibon doon itinatayo, ang tagak ay may tahanan sa mga enebrong puno. Ang matataas na bundok ay para sa maiilap na kambing. Ang mga pinamumugaran ng mga kuneho ay ang mga bato sa bangin. Ginawa niya ang buwan upang markahan ang simula ng mga panahon, at ang araw upang tanda ng pagsisimula ng maghapon. Dinadala niya ang dilim at gabi ay dadaan, at ang lahat ng hayop sa kagubatan ay nagsisipaglabasan. Ang mga leyon ay umaatungal para sa kanilang huli, at pagkain nila'y sa alahayam hinihingi. Pagsikat ng araw sa pagdating ng umaga, sila'y nagsisibalik sa kanilang mga lungga. Ang mga tao'y lumalabas upang gumawa, hanggang sa dapit hapon sa kanilang sipag at tiyaga. Kay dami ng iyong mga gawa, O Yahweh, sa karunungan mo, silang lahat ay iyong ginawa. Ang lupa ay puno ng iyong mga nilikha, naroon ang dagat na malawak at malalim, puno ng maliliit at malalaking nilalang na hindi mabibilang. Ang mga sasakyang dagat dooy naglalayag ng balik-balikan. Doon din naglalaro ang inyong nilikhang Leviathan. Ang lahat ng nilalang ay sa iyo tumitingala, upang bigyan mo sila ng pagkain sa panahong itinakda. Sila'y nagkakatipon kapag iyong palad ay binubuksan, at habang iyong pinakakain, sila'y nasisiyahan. Sila'y natatakot kapag itinatago mo ang iyong muka. Kapag iyong inaalis sa kanila ang hininga, sila'y namamatay at nagbabalik sa lupa. Kapag ipinapadala mo ang iyong diwa, sila'y nalilikha upang panibaguhin ang anyo ng lupa. Naway manahan magpakailanman ang kapangyarihan ni Yahweh sa lupa, at si Yahweh ay maluwalhati sa kanyang mga gawa. Siya na sa lupa ay tumititig at ito'y nayayanig, na humihipo sa mga bundok at ang mga ito'y umuusok. Aawitan ko si Yahweh habang ako'y nabubuhay. Aawit ako ng papuri sa aking alahayam habang ako'y may buhay.
Naway maging kalugod-lugod ang aking pagsamba kay Yahawa, habang ako'y nagbubunyi sa kanyang mga gawa. Naway mawala sa balat ng lupa ang mga makasalanan, at ang masasamay maihulog sa kailaliman. Sumasamba ang aking buong pagkatao kay Yahawa, ang aking alahayam. Aawit ako ng papuri sa kanya habang ako'y nabubuhay. Yada. 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 Oh. Pwede Yada. ako magtanong. Yeah, dun sa, kasi may sinabi dito ang, alahayam. Tungkol sa Verse Leviathan. 9. Itinakda ni Yahawa ang himpapawid na hindi nila maaaring lampasan upang ang mga tubig ay hindi makatakas mula sa kalupaan. Hindi himpapawid na hindi pwedeng sino ang hindi pwedeng lumampas, tao o mga ano. Kasi 'di ba kalology lang daw ng NASA ng sabi nila kung totoo 'yon. Pero kasi sabi nila may firmament na hindi pwedeng alampasan ng mga nilalang dito sa mundo. Ano ang reaction doon, bro? Yung firmament, di ba, hiniwalay ang tubig. So, yung tubig, nasin tubig, mataas ang density nun, di ba? Yung isang tubig, yun yung hangin. Yung hangin natin may tubig. Although mababa ang density niya. Yun ang tinutukoy dyan. Na para hindi lumabas ang tubig. Pero hangin yun. Mababa lang ang density. Ano ko naman, kung kasi ang kalawakan natin is wala namang meron bang oxygen? Parang wala eh. Pero ang tingin ko Wala sa nga. sabing fluid, hindi naman kasi water fluid. Tingin ko yun yung plasma, yung the fourth matter, state of matter. Tingin ko plasma yun. Pero yung kasi, di ba ang Japetite, Tubig. historically ay inaano nila, talagang binabaligtad ni inverted sila, 'di ba? Lahat ng sinabi ng Alahiyam, binabago nila. So yung NASA, 'di ba? Parang totoo ba na naglag tayo sa moon? Nakapagpaano tayo? Alam ko nakagawa ang China, pero India, pero yung nakapag-launch yan sa moon ang China. Pero yung ibang hindi ko lang matiyak kung totoo nga, di ba? Dahil maraming sabi-sabi na hindi naman daw totoo, fake yun. Pero lagi nilang na yung outer space. Diba? Parang yung kanilang narrative na yung NASA. Ang sabi naman nila, may nagsabi naman, kasi pinagpondo, para mapondohan sila, ginagamit nila ang NASA. Pero sabi nila, fake naman daw yung launch. I don't know kung ano yun. Pero, Teka, kasi yung may nakalagay sinabi dito, siya hindi rito, pwede, may hindi ko sinabi po. siya rito tungkol sa Leviathan. Saan ba Oo, yun? ngayong nilalang, di ba? At Nasaan ang ba yun? araw upang tanda ng pagsisimula ng maghapon. Yeah. Hmm. So, ibig sabihin talaga, Araw, yung upang tanda. daybreak, ang umpisa, no? Ang Yes. umpisa ng maghapon ay ang Ayan, umaga. ginawa niya ang buwan upang markahan ang simula ng mga panahon. So, ang buwan. Hindi kaya tama, ang Every buwan. new moon, no? Baka Every yung new moon, new month, pinag-awit new month. natin. At ang araw upang tanda ng pasimula ng maghapon. Yun, linaw niyan. Daybreak, So, yung magbabase ka sunrise to sa sunrise. sunrise to sunrise ang basehan mo. Ginawa niya ang buwan upang markahan ang simula ng panahon. So, ang simula ng panahon ang simula ng araw ay, ang palatandaan mo, Sunrise. new moon. Oo. Ang Tapos palatandaan sa mo gabi, ng mga hayop sa gabi. Tapos sa umaga naman ang tao para maghanap buhay. Di ba? Anyway. Tapos may ano yung Leviathan? meron Leviathan. Talagay dyan. Wala eh. Kanyang nilalang talaga sa sa katubigan yun, no? Ito, tubig.
Ayan, no? Saan ba yun? Alin? Saan yung tubig Provides kanina? niya ang mga hangin na ginawa niya. Pag-ikot ng mundo, kanya gaya ng balabal. Yan, Ibinalot nandun niya yung ng tubig. tubig ang kailaliman. Ang mga tore ng tubig ay Mm. na, ito yung sinasabi namin sa Hero. Ito Mm. yung, dito niyo nakuha kung saan yung ano, yung rivers of Genesis. Ang mga tore Mm. ng tubig ay nasa kanyang mga kabundukan. Ito yung nagbigay Mm. sa kanya ng ano, para makita kung saan Oo. yung ano, yung rivers of Genesis. Inumpisa niya sa mga tore, ano, water tower, mga ano, mga Alps. Ano yun? Oo. Oo. Mm-mm. Mm. Yung mamaya, tabi ng mga, okay, Nawala yung ano, wala. Symbolic yun andyan. kasi. Meron. Kung ganun mga iba doon, tingnan nyo, ang taas sa bundok. Tingnan mo mga creation niya talaga, no? Kaya kailangan na tayo ang ano sinabi niya para ano, sinilang gikreate tayo para baguhin ang anyo ng lupa. Ibig sabihin, ano, develop, di ba? Kaya nagkaroon tayo ng mga syudad, nagbabago ang anyo ng lupa. Dito yun. So, hindi ko na in-highlight kasi. Nandun daw yung Libayatan. Oo nga. Sabi niya. Ano ba yung Nasaan sinasabi yun? ko? Ano ba yung sinasabi niya? Nandun ang Libayatan. Kung Oo, sa nasaan, katibigan. kung saan ay nandoon ang Libayatan, sabi niya. Saan yun? Yun. Ang mga sasakyang dagat doon naglalayag ng balik-balikan. Doon din naglalaro ang iyong Okay. nilikhang Leviathan. Sa malalalim na Sabi niya. ano to, mga malalalim na katubigan to, yung Leviathan, di ba? Naglalaro. Hmm. So, Pero nandoon ang sabi naman sa Libayatan. mud fossil, ano, Bigyan mo sila. yung mga Leviathan daw, yung mga ano, mga parasite, yung mga higante nung una. Okay. Yung galing sa kanilang katawan. Lahat ng nilalang talagang upang bigyan mo sila ng pagkain sa panahong itinakda. Sila Oo, yung di ba? nagkakapit. May oras Ang talaga ng pagkain, ano? paradise. Ayan Kasi o, di ba sila mga yung bear nag-hibernate yun. Tapos pag ano na, summer, saka sila gigising, saka sila kakain. Mga ano, mga mga may mga hayop na hibernate, no? O, sila yung nagkakatipog kapag iyong palad ay binubuksan. Usually, ano yan, springtime, summer. Sila yung nasisiyahan. Talaga may rhythm ang ano, ang ating daigdig, ano, may rhythm. May panahon, taktang panahon ang mga gawain. At ano, pagkain, pagtulog, pagkabuhay, at pagkamatay. Kaya, habang okay. ako'y nagbubuhay sa kanyang mga gawa. Masarap, ano, balik-balikan itong mga salmo, ano, pag ano. Sa tayo katulad lang din tayo ng isda, namumuhay din sa tubig. Kaya lang kasi yung tubig natin na na, na nag-exist dito sa Populate, ibabaw, mababa ang density. Pero kung titingnan mo, ang the best way na malaman mo na may tubig ang hangin, yung bote na inilabas mo sa freezer, nagpapawis. So nagkakaroon ng condensation. Yun yung tubig na yun. Para alam ng lahat na tayo ay humihinga sa hangin na may yun, may mababang density ng tubig. oxygen, hydrogen, oxygen. Okay. Salmo 105. Purihin si Yahweh, igalang ang kanyang pangalan. Ipahayag sa mga bansa ang kanyang kaluwalhatian at kadakilaan. Umawit kayo sa kanya ng bagong awit. Awitan siya ng papuri. Ipahayag ang lahat ng kanyang kagilagilalas na gawa mula pa noong dati. Luwalhati sa kanyang banal na pangalan. Magalak ang puso ng mga naghahanap kay Yahweh.
tigala, tingalain ninyo si Hawa at ang kalakasan niya lagi ninyong hanapin. Ang kanyang presensya, alalahanin ninyo ang kanyang mga gawang gilalas, ang kanyang mga kababalaghan at ang mga hatol na kanyang binigkas. Kayong mga Israelita, kanyang minanang lahi, sina Abraham, Isaac at Jacob. Ganun. Ang kanyang mga pinili. Siya si Hawa na ating alahayam. Saklawin ng kanyang matuwid na paghatol ang buong kalupaan. Kanyang inaalala magpakailanman. Ang kanyang tipan, ang pangako niya sa lahat ng darating na henerasyon. Ang kay Isaac na pangakong kanyang isinumpa. At ang kay Abraham na tipan na kanyang ginawa. At kanyang pinagtibay ito sa mga Israelita ni Jacob. Isang walang hanggang tipan, buhat pa noong unang panahon. Para sa babawiin ko ang Kanaan na lupain bilang parte mula kay Shem na inyong mamanahin. Nang sila'y kakaunti pa sa bilang, sa sariling lupain. Sila'y naging mga dayuhan. Sila'y nagpalipat-lipat mula sa iba't ibang bansa at mula sa iba't ibang kaharian sa lupain ng mga banyag. Ngunit nang sila'y apihin, hindi pumayag si Yahwa, kanyang sinaway ang mga hari at pinuno, alang-alang sa kanila. Huwag niyong galawin ang aking mga pinahiran ng langis, at huwag ninyong saktan ang aking mga propeta, babala ni Yahwa. Siya ang nagpadala ng tagutom sa Kanaan at binasak ang lahat ng kanyang pagkain sapagkat sinakop nila ang kay Shem na lupain. Ngunit nagpadala si Yahwa ng mauuna sa kanila na isang lalaki. Si Joseph, bilang alipin sa Egypt ay ipinagbili. Inipit ng tanikala ang kanyang mga paa at ang kanyang leeg na ikinadena. Ngunit nang ipaliwanag ni Joseph ang panaginip ng Faraon, ito nga'y naganap at pinatunayan ni Yahwa. Iyon. Kaya't iniutos ng Faraon na siya ay palayain sa pagkabilanggo at pinalaya si Joseph ng Egyptian na namumuno. Sa buong sambahayan ng Faraon ay ginawa siyang siwa. At si Joseph ang naging gobernador ng buong Egypt na bansa. Nagbigay siya sa mga prinsipe ng mga utos at gawa at ang karunungan ay ibinahagi sa mga nakatatanda. Ayon sa plano ni Yahwa, ang lahat ay naganap. Pumasok sa Egypt si Jacob, Israel, at ang kanyang mga anak. At sila'y nanirahan bilang mga dayuhan sa lupain ni Ham. Doon, pinarami ni Yahwa ang kanyang bayan. Ginawa niya silang higit na marami kaysa mga Egyptian, na ang mga puso ay kanyang pinayagan, na ang mga Israelita ay kanilang kamuhian. Laban sa kanyang mga lingkod, sila'y nagbalak ng kasamaan. Kaya't isinugo ni Yahwa ang kanyang lingkod na si Moises at si Aaron
na kanyang Aaron. pinili, Aaron na kanyang pinili bilang mga saserdote. Pinamalas nila ang kanyang mga tanda sa harap ng mga Harap. Egyptian. Ipinahayag ang kapangyarihan ni Yahweh sa lupain ni Ham. Nagpadala si Yahweh ng kadiliman at mga salot sa lupain, sapagkat hinamak ng Egypt ang kapangyarihan ni Yahweh na alahayam. Ang mga tubig ay ginawa niyang dugo, at namatay ang kanilang mga isda. Kanilang lupain sa mga palaka ay napuno. Sa mga Umakyat palaka ay pal- napuno. palaka ay napuno. Umakyat maging sa mga silid-silid ang kanilang mga pinuno. Siya'y nagsalita at dumating ang mga langaw, at mga pulgas sa buong lupain ng Egypt ay dumalaw. Ginawa niyang yelo ang ulan, at sa buong lupain ay nagkidlatan. Winasak niya ang kanilang mga puno at ng igos at mga ubasan, Saan? ubasan, at dinurog sa lupain ang lahat ng kanilang puno at halaman. Siya'y nagsalita at mga balang ay nagdatingan, at mga tipaklong sa karamihan. Nilamon nila ang lahat ng luntiaang halaman sa lupain, pati mga bunga ng kanilang mga bukirin. Pagkatapos, pinuksa niya ang lahat ng panganay sa kanilang lupain. Ang mga unang bunga ng kanilang pagkalalaki, Bakit? inilabas ni Hawa mula sa Egypt ang mga Israelita na may dalang pilak at ginto na bigay ng mga Egyptian sa kanila. Mm. At wala isa man sa kanilang mga tribo ang tribo. nanghina. Sa kanilang pag-alis, ang Egypt ay natuwa, sapagkat binalot sila ng takot sa mga Israelita. Nilatagan sila ni Yahweh ng ulap bilang lilim Bilang sa lilim. lilim sa araw. At binigyan niya ng haliging apoy sa gabi, upang magsilbing ilaw. Nang humiling sila ng karne, mga pugo ang kanyang pinadala, at buhat sa langit. Pinakain niya sila ng mana. Bumulwak ang tubig ng hatiin niya ang bato. Umagos ito na parang ilog sa gitna ng disyerto, sapagkat naalala ni Hawa ang kanyang pangako kay Abraham, ang kanyang kaibigan. Tinupad ni Hawa ang kanyang pangako kay Abraham na lahi. Sa dakilang pagliligtas, ang mga Israelita ay nagbunyi. Ibinalik niya sa kanila sa mga ninunong lupain, at tinanggap nila ang bunga ng mga mananakop na itinanim. Subalit ang kanyang tipan ay dapat nilang tuparin. Ilang to pa rin. Ang kanyang mga Nilang utos. tuparin. At ang kanyang mga kautusan na salinlahi ay sundin. Yada. 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 So, nung umalis sila sa Egypt, ano yan, binayaran sila sa kanilang pagiging alipin. Lahat ng labor nila binayaran. Nakalagay dyan, no? Aling binayaran yung labor? Kasi binigay, dala-dala nila yung ginto at sumobra na. Oo, parang sinamsam nga nila, humingi nila Mm, mga ginto at mm. ng Oo. Egypt. So, yun ang kabayaran ng kanilang labor sa Egypt. Sumobra na sumobra. Kahit mga kapitbahay. Kasi para lang sila umalis, binigyan sila ng mga ginto. Di ba Hindi, pinasabi yun ng nga. alahayang humingi kayo? Oo. So, ayun yun ang kabayaran. So, ang Israelita nung umalis sa Egypt, talagang may bit-bit sila ng mga ginto at pilak. Kaya gawa sila ng goya. Mm-mm.
Padala siya ng kadiliman. Ito. Umakyat siya, nagsalita. Ang kanilang lupis mo, Eh, palakain na iniisip puno. ko noon, Ayan. nasa wilderness sila eh. Saan sila kumuha ng ginto? Yun ang hindi pinapaliwanag. Ay, hindi. No. Nandito yun. Di ba sabi na alam, humingi kayo ng ginawa nga ng alahayam na ang mga Egyptian, pinalambot ang puso sa mga Kaya nga. humihingi na. Kaya nga, ibig sabihin, may mga dala-dala silang kayamanan. Ito, No, mga nilabas ni Yahweh mula sa Egypt na may dalang pilak at ginto na bigay ng mga Egyptian sa kanila kanila. At wala isa para mga man sa kanilang kapitbahay. mga tribo ang nanghina. Ibig sabihin, may kayamanan silang bitbit. Mm-mm. Hindi lang sila basta umalis doon na para sila mga kawawa na So, umalis Mga sila doon na damit, maunlad. oo, Maunlad marami sila silang, nung umalis doon. maraming Oo. samsam. Marami silang samsam. Dahil pinalambot nga ni Yahweh ang mga puso ng mga Egyptian. Mm. Ah, sapagkat hindi eh. Binalot ng takot. Sa kanilang pag-alis, ang Egypt ay natuwa sapagkat binalot sila ng takot sa mga Israelita. Oo, kasi Nilatagan sila namatay ni na yung mga Yahweh. anak. Hindi, Oo. kasi hindi pa na Natakot nga eh. namamatay. Wala pa man yung mga nauna Na, yung natro, pagbibigay ng samsam. Tapos natroma to. yung Mm. bandang huli, namatay yung mga anak, doon Mm. sila itinaboy. Pero prior to Mm. that, Mm. namimigay na, nangungulekta na sila ng samsam. Ulit ka na. Oo. Kumbaga ito, Huli, na to, na-trauma na to, Passover. natakot. Oo, Natakot yung ito dun Passover sa nila. So, ito yung Passover. Oo. Mm. Yung Mm. last day nila sa Egypt. Ito yung sinabi natin noong nakaraan, no? Nilatagan sila ni Yahweh ng ulap bilang lilim sa araw at binigyan niya ng haliging apoy sa gabi upang magsilbing ilaw. Ibig sabihin, habang nagtatravel din yung ano na yan, yung lilim UAP, yung sa UAP na araw. yan. Oo. Tapos, nagtatravel din yung apoy na yan na nagsisilbing ilaw nila. So kung ulap yon, yun lang. Hindi yun ulap. Ang Ano po sakit yun? kasi ng Spaceship. ni Yahawa, nakatago sa ulap ang sasakyan niya. Doon nagtatago sa Paano mo ulap. sasabihin na nakatago sa ulap? Hmm. Baka Akala mo lang ulap. itinatago ang araw. Hindi siguro Oo. nakatago sa ulap. Itinatago ang araw. Oo. Hanggang ngayon, bro, nagtatago sa ulap. Minsan may makita ka, bakit Mm. kakaiba yung ulap na yan? Kasi nakatago. Sa Ito bagay, yung pwede rin. Oo. Pero ito, Nakatago syempre, doon. naglagay siya ng malaking ulap para maging, Hmm. magsilbing payong ng mga Israelita. Matinding Pero ito, init. spaceship ito. Mm. Oo. Tanda ko yung Ayun. sa Cavite nun eh. Nung magkaroon kami ng kasi nagsa-baptize. Ngayon, first fruit ata yun sa Cavite. Yun ang ang tirik na tirik ang araw, pero yung lugar na kung saan kami nababaptize, may ulap, so hindi kami naaarawan. Pero pag tingin ka sa malayo, matindi yung sikat ng araw. Parang gano'n ang nangyari nung baptism na yung araw na yung first fruit. Sa Cavite? Oo, hindi pa, yun din yung araw na first time nagpakita sa Zoom ang mensahero dahil inanoint niya yung unang 7 priest, first fruit. Doon din kami formal baptism. Kasi parang kalilif lang ng nun eh. Kalilif lang ng ng COVID 2021. Nailip na ba nalip na ba yun? Yung Hindi. Ang tagal nalip yung 2021 eh. lang, lumuwag lang ng Lumuwag na. bahagya. Lumuwag. Hindi nilip.
Actually, hindi pa nga nililit. Mm. Naka-mask pa Okay. kami noon pag bibiyahe. Pero nung nasa, sa proper, dun sa Cavite, pinatanggal yung mga, kasi syempre nga, para makilala natin isa't isa. Hininiwala kami sa hero sa combination. Ito pa, Pinatanggal oh. yung mga mask. Ito pa, oh. At buhat sa langit, pinakain niya sila ng mana. Yun. Saan pa Oo. manggagaling niya kundi sa spaceship lang din. Mm. Oo. Oo nga, ano Diba? kaya yung manang yan, di ba? Isip, ano kaya yung manang? Kasi nung kumain na sila sa may bandang Jericho, tumigil na. Ganun na lang, Oh. immediately, no? Mm. Oh, tapos, hindi nakakalimot ang alahayam. Tinapad ni Yahweh ang kanyang pangako kay Abraham na lahi. Kumakain po kayong Sa dakilang pagliligtas, ang mga Israelita ay nagbunyi. So, doon pa lang, kay Abraham pa lang, may Oo. ano na doon, kasunduan na. Oo. Ibibigay ko, di ba Salmo, tinuro niya, ibibigay ko mm, lahat ng nakikita mong lupain. itong last na salmo, hindi pala last. Ano to, last na ba to o marker na to? Di ba? Okay, ano? Mm. Ano ba, mga kapatid? Pwede pa Kaya ba? pa ba to? Chris Dalia? Sis Dalia? Sige po, kaya pa. Kaya pa daw. Okay. O, Ako last na po na. yung last. Apo. Salmo 106. Pinupuri ka namin, Yahawa na aming alahayam. Nagpapasalamat kami sa iyo dahil sa iyong kadakilaan. Ang iyong katwiran ay magpakailanman. Sino ang makakabilang ng iyong mga gawang makapangyarihan o makakapagpahayag ng iyong kapurihan ng lubusan, Yahawa? Mapalad ang mga nagsasagawa ng katwiran, yaong laging gumagawa ng makatarungan. Alalahanin mo ako, Yahawa, kapag ang iyong bayang Israel ay iyong kinalulugdan. Kapag pinagkalooban mo sila ng kabutihan, huwag mo akong kalimutan, upang makabahagi ako sa kanilang kasaganaan, upang makasama ako sa kanilang kagalakan, at makiisa sa iyong mana sa pagbibigay sa iyo ng kapurihan. Ngunit kami ay nagkasala gaya ng aming mga magulang. Kami ay gumawa ng kasamaan at kabuktutan. Noong nasa Egypt ang aming mga ninuno, ang iyong mga himala ay hindi nila pinahalagahan. Ang iyong malaking kagandahang loob ay kanilang nakalimutan. At matapos tawirin ang dagat na pula, sila'y naghimagsikan. Gayunpaman, iniligtas mo sila alang-alang sa iyong pangalan, upang ipakilala ang iyong dakilang kapangyarihan. Hinati mo ang dagat na pula at ito'y natuyo. Pinatawid mo sila sa kalaliman na parang sa disyerto. Iniligtas mo sila mula sa kamay ng mga kaaway at pinalaya mo sila mula sa kanilang mga kamay. Nilamon ng tubig ang kanilang mga kawal at walang nakaligtas sa pagkabuwal. Naniwala sila sa mga pangako mo at umawit sila ng mga papuri sa iyo. Ngunit mabilis nilang kinalimutan ang iyong mga ginawa at hindi nila hinintay ang kaganapan ng iyong panukala. Sa disyerto, sila'y nagpadala sa kanilang kalayawan at ikaw ay sinubok doon sa ilang. Kaya't hinayaan mo sila sa kanilang kalayawan, ngunit may kalakip na salot at kaparusahan. Sa kampo, sila'y nainggit kay Moises at kay Aaron na iyong pinahiran ng langis. Bumuka ang lupa
at nilamos sina Korah, Dathan at Abiram, kasama ang kanilang mga kasamahan at mga ari-arian. Sumiklab ang apoy sa gitna ng kanilang mga tagasunod, at ang mga masama sa apoy ay tinupok. Si Horeb, gumawa sila ng guyang ginto, at kanilang sinamba ang hinulmang anyo. Ang kanilang malulhating alahayam, ipinagpalit nila sa torong larawan. Nakalimutan nila ang alahayam na sa kanila'y nagligtas, at gumawa ng mga dakilang bagay upang sa Egypt sila'y makalabas. Mga kababalaghan kay Ham na lupa, at sa dagat na pula ay mga kamangha-manghang gawa. Kaya't sinabi mong sila'y iyong sisirain ng tuluyan, kung hindi lamang na magitan si Moises sa iyong harapan, upang ang iyong matinding galit ay mapigilan. Pagkatapos kanilang hinamak ang magandang lupa, at sa iyong mga pangako ay hindi naniwala. Sila'y nagreklamo sa loob na kanilang mga tolda, at sa alahayam sila'y hindi tumalima. Kaya't sa kanila ikaw ay nangako na sila'y lilipulin sa disyerto, at pababagsakin ang kanilang lahi sa mga bansa, at ipapangalat sila sa lupain ng mga banyaga. Sa Baal ng Peor, sila'y nagpailalim, mga handog sa mga idolo, sila'y nanginain. Nag-alap ang iyong galit sa kanilang mga gawa, at maganap ang salot sa madla. Ngunit si Pinehas ay tumindig at namagitan, at pagkalat ng salot ay napigilan. Ito'y ibinilang sa kanya na isang katuwiran sa salinlahi magpakailanman. Sa tubig ng Meriba, ikaw ay kanilang pinagalit, at si Moises ay nahirapan sa kanilang pagsusungit. Sapagkat sila ay naghimagsik laban sa iyo, alahayam, kaya't lumabas kay Moises ang mga salitang magaspang. Iniutos mo sa kanilang lipulin ang mga bansa na sa mga idolo ay mapagsamba. Ngunit sa iyong mga utos sila hindi sumunod. Nakihalubilo sila sa mga bansa at ginaya ang mga gawang baluktot. Sinamba nila ang mga idolo ng mga bansa na nagsilbing bitag sa kanila. Inialay nila ang kanilang mga lalaki at mga babaeng anak kay Molek na isang karumal-dumal na gawa. Nagbuhos sila ng dugo ng mga walang kasalanan, at nilapastangan ang lupain at sa dugo ay dinungisa. Dinungisa ng kanilang sarili sa kanilang mga gawa, at sa kanilang mga gawa sila ay nangalunya. Kaya't ikaw, Yahawa, at ang iyong anak ay nagalit sa iyong pamanang bayan, at sila ay iyong kinamuhian. Sa kamay ng mga bansa sila ay iyong ibinigay, at sila'y nasakop na kanilang mga kaaway. Sila'y inalipin ng mga dayuhan, at sila'y labis na pinahirapan. Iniligtas mo sila ng paulit-ulit, ngunit sila'y patuloy na naghihimagsik, at sa kasalanan sila'y nagmalabis. Gayunpaman, iyong inalaala ang kanilang kalagayan, nang sila'y dumaing, sila'y iyong pinakinggan. Alang-alang sa kanila, inalala mo ang iyong tipan, at dahil sa iyong dakilang pag-ibig, ang hatol ay iyong niluwagan. Pinahintulutan mo ang mga nagbilanggo sa kanila na sila'y kaawaan, kaya't sila'y sumigaw sa kagipitan. Iligtas mo kami, Yahawa, aming makapangyarihang alahayam. Tipunin mo kami mula sa mga bansa. Pupurihin namin ang iyong banal na pangalan, at luluwalhatiin ang iyong kadakila. Purihin si Yahawa, ang alahayam ng mga Israelita, sa walang hanggan at magpakailanman. At sabihin ng buong bayan, Yada. Yada. Yada.
So, parang sinamarize yung mga yung mga ginawang kasalanan ng mga Israelita paglabas Mga ng nangyari. Egypt. Mm. Hanggang ngayon naman may sumasamba pa rin sa baka, sa daga, saan pa. Yung mga gawang kamay ng tao. Oo. Tapos sa Kristyanismo naman, yung Araw. rebulto, araw sa mga iba. Tapos wala man silang rebulto, ang tingin naman nila doon sa mga simbahan nila, isa ring simbolo ng kataas-taasan na hindi nila naiintindihan na parang katulad lang din yun sa isang rebulto. Kasi Yung mark of the beast. ginagawa nilang sagrado ang kanilang Espada. pag-worship dun sa lugar na yon, hindi ba? Oh. So Oo, yung parehas mga lang din yun. Parehas lang din yun sa idolatry. Ay, Tsaka yung wala kami espada. rebulto eh. Oo. Wala kami rebulto eh. Pero bilib na bilib kayo dun sa mga mga itinatayo, hindi ba? Ganun lang din yun. Pare-parehas lang. Pero yung kay Rizal na libuto, hindi natin yung sinasamba. Ayan ay Hindi. pagpapaalala ng Yun ang pagpapaalala, oo. Na isang henyo na hindi naman niluluhuran yon or tawag ito, pagkilala yun eh. Iba naman yung oh, pagkilala. Pagkilala sa kanyang mga ginawa. May mantakin mo, nilibot niya ang buong Europa. O pumunta pa siya ng Asia, pumunta siya ng Africa. Para lang matrace niya ang pinanggalingan natin. O para lang malaman niya kung sino tayo, saan tayo galing. nakapunta ba siya ng Africa? Parang hindi ko alam yun Di ba? Hindi ko rin alam kung nakapunta sa Africa. Pero dito sa Asia nakapunta. Oo. Tsaka yung Europe, US, nakapunta sa dyan. Hindi ko rin maalala. Baka hindi. Pero anyway, nagsaliksik siya. Binigyan niya ng panahon. Bilang gantimpala rin sa kanya, nire-recognize ang kanyang pangalan din. Tinaas ko Oh, yung pangalan. Tinaas ng alahayam. Kasi yung mga pangako naman ng alahayam, basta binibigyan mo pinaparangalan mo ang kanyang pangalan. At tinutupad mo yung kanyang katipan. Malamang alam niya na yung tunay na pangalan at ang tipan, itinago niya lang din. Kasi nga baka maubos nga tayong lahat ng mga panahon na yun. Ayun, mga kapatid, maraming salamat sa panibagong Maganda ng ating pagkain. ating reading. Saka sa Gumaganda ang ating Baka sa susunod, may mga madagdag na naman. O di sila naman na magbabasa. Tapos na. Baka dumami na tayo. Oo. So, Ito, hayagan na to. Hayagan na. Nagpapahayag ng ating alay. okay. Okay po. Music. Sa Dalia, meron ba tayong musika? 6. Sige. Saka tayo, 11. 11 na 10 chapters. 11 na. Kaya anong naangkop na musika sa ating topic ngayon? Take away. Take away is what? Lahat ng ang Aba ang may control. Yes, mga kapatid, salamat. Nanahan sa silangan, Salamat po. Salamat po.
Si Abela o Peracheba, kanilang mga pangalan, mga dugong Hebreo. Tumayo sila sa silangan. Sa paglipas ng araw at mga buwan, dahing Oper ay di lagi matagpuan. Dahil sa mga mananakop, sila ay nakalimutan. Sa lupang pangako din sa silangan.